Yan, ito po yung mga naputol naming kahoy. Dito naman kami sa labas. Ito naman yung inaayos namin. So dito pala tinulungan kami ng mga kaibigan ko kasi nakita nila na mahihirapan kami. Buti na lang ang babae itong mga kaibigan ko. Talagang tinulungan nila ako for free. May dala pa silang mga lunch. O ayan po si Michelle. Meron po siyang YouTube channel, Mitch Uta Vlog. Baka gusto niyo pong siya ding i-subscribe. Matututo po tayong magluto. Yun po yung mga content niya, ang pagluluto. So, eto po, habang gumagawa kami ni Michelle, ako naman po ay mayroong nakitang ahas. Meron akong nakuha na, ang tawag nito, tinanggal ko yung roof. Tapos, andun yung ahas. Nako, grabe yung takbo ko dyan. Itong si Michelle, grabe din kasi hindi siya natatakot. Continue lang siya sa paggagawa. Ako naman ay matakotin. Kaya, pa-video-video muna ako dyan. Pero syempre, pagkatapos po ko pong mag-video, ay tumulong na po ako. Ayan po, ang hirap ng mga ginagawa namin. Sobrang dami po ng mga basura, mga damo, mga kahoy, at kung ano-ano pa. Ilang days namin itong gagawin. Kaya, gambari masyo, laban lang, kat. Talagang nagsusumikap kami na malinis namin itong bakuran na ito kasi gusto na naming magtanim. At salamat ulit sa aking mga friends na tumulong sa akin. So, ito po yung harap ng bahay. Ito po ay nalinis na namin ng aking asawa. At yan po, yung mga kahoy ay gagamitin po namin yan. Hindi namin yan itinapon dahil gagamitin namin yan sa wood stove. So, yung asawa ko po, siya po yung mga nagtatapo ng mga basura dyan, kaya wala po siya. At ito po ang gagawin namin, tatanggalin namin din itong mga kahoy na ito. Pinutol namin itong mga kahoy na to kasi gagawin namin dito ay parking. So, magiging jama o disturbo siya. Kaya kailangan siyang putulin. So, ang hirap po talagang tanggalin nung kahoy na pati yung ugat na matatanggal. So, yung mga gusto naman namin na mga puno ay hindi namin pinutol. Yun po sa likod, yan po ay persimmon or kaki. Hindi namin yan pinutol kasi hindi naman siya disturbo, nasa dulo naman siya. So ito lang yung mga matatamaan ng parking yung pinutol namin. Itong puno na to ay tsubaki. Ang ganda ng bulaklak niya pag winter ata. So hindi rin namin po yan pinutol. Nayaan lang namin yan. Tinrim lang namin. At nakakatulong din yung mga puno para shade or malandungan ba? Unsa na sa Tagalog? Basta mauto, malandungan. So, ang ginawa din pala namin nung hindi namin matanggal yung mga kahoy ay itinali ng asawa ko yung kahoy para matanggal yung ugat niya mismo. Kasi kung papalahin namin, ang hirap po kasi yung mahaba yung mga ugat. Pero pagka slowly mong papatanggalin doon sa track or K-track ay matatanggal naman po. Pero nung una po nahirapan kami, tsaka naputol po yung tali. Pero ayan po, dahan-dahan na natanggal naman. Pasensya na kayo't nahirapan magtagalog. So, ayan po, nakita nyo na, ayan, ang sarap sa pakiramdam na natanggal na yung ugat. So, ito po yung nalinis namin. Ilan pang mga puno ang kailangan naming tanggalin. So, yan po, itatapon namin sa basurahan. Pupunta po kami mga 5 or 7 minutes away sa bahay namin. So makikita nyo na medyo malinis na itong gilid
At dito naman kami sa likod mag-uumpisa. Marami pa ring basura na kailangang itapon. So, it's another day na naman po. Buti na lang, andyan na naman ang mga kaibigan ko. Ito po si Wengkai at si Michelle. At si Neil po, kasama niya yung asawa niya na si Rose. Sila po yung mga kaibigan ko na tumulong sa akin. So, tingnan niyo po ang linis niya. Nawala na po yung ibang mga puno at ito po yung mga itatapon pa namin na mga basura. At gusto ko din pong sabihin sa inyo na kung meron kayong mga kaibigan na sinasamahan kayo sa hirap at sa ginhawa at pati din po sa pagbuo ng iyong pangarap ay huwag niyo pong pakawalan or i-digest niyo po. Ingatan niyo po yung friendship na meron kayo kasi bihira lang po tayo makahanap ng totoong kaibigan na sasamahan ka kahit na sa hirap ng mga ginagawa mo or sa mga problema mo, andun sila. Kaya napaka-bless ko po na andun po yung mga kaibigan ko na laging nandito para sa akin. Para tulungan ako, hindi lang naman para tulungan ako. Sa kasiyahan din po, andito po din sila para magdamayan kami. So ito po yung mga nagawa namin. Yan po ay itatapon din namin. So makikita nyo na marami talagang mga roof na nakukuha dyan sa likod. So ito po yung update ng loob ng bahay. So natanggal na din namin yung ibang flooring sa tatameheya or sa ibang part po ng bahay. Kailangan po talaga naming tanggalin lahat ng flooring kasi ano na siya, matatakot ka nang maglakad kasi bulok na ata yung mga kahoy. So, eto naman kami ulit. Sa likod na kami. Andyan si Michelle at pumunta din pala si Hidemi, anak ni Marga. Si Marga po yung kaibigan ko na isa din na tumulong sa amin. Ayan po yung asawa ko at masaya po kaming nagtutulungan dito. Kahit sobrang init at saka yung ginagawa namin ay mahirap, natatamaan pa kami ng bamboo or nung kawayan. Pag hinakot namin, namamalo siya yung kawayan. Kaya nag-iingat kami habang tinatanggal namin. So tulungan lang po, bayanihan kami sa paglilinis dito sa likod. Ang sarap pala na pag gumagawa ka tapos marami kayo tapos mga kaibigan mo yung kasama mo, yung kahit pagod ka, lagi kayong tumatawa, nagpapatawa, tapos dami ding kwentuhan. Habang nagkukwentuhan, gumagalaw din naman yung mga kamay namin. So ang sarap sa pakiramdam. At pag marami kayo, syempre marami din ang magagawa nyo or maliligpit nyo. Salamat talaga sa aking mga kaibigan kasi ang bubuti po nila. Praise God po sa buhay nila. So kahit po marami na kaming gumagawa, tingnan nyo po, hindi pa rin nauubos ang mga kawayan. Marami pa rin sila. Kailangan kasi bago namin itapon yung mga kawayan ay ikakat mo siya. Meron pong sukat kung ano kahaba or gaano kahaba yung sukat na gusto nila para maitapon mo yung kawayan. Kaya mahirap po. At kailangan namin talagang putulin yung mga sanga-sanga ng kawayan. Parang ayoko na nga ng kawayan kasi ang hirap pala niya. Kung saan-saan siya lumulusot, ang dami niyang, kung saan-saan siya tumutubo. Ang hirap pala pag nasa tabi natin ang mga kawayan. Kaya wag tayong magtanim ng kawayan. Kung meron tayong bahay, kailangan sa bukid talaga natin itanim. Kung ayaw natin na mahirapan tayong pumutol or
masisira yung bahay natin, wag po nating itanim sa gilid ng bahay ang mga kawayan. Ano po yan? Kailangan po nating mag-ingat. So ito, malapit na po. At grabe, talagang wala akong masabi sa mga kaibigan ko sa tulong nila para sa amin. So nakailang tapon po kami ng kawayan pero hindi pa rin natapos-tapos. Ang dami pa rin namin kailangang putulin at itapon. Ito po yung mga sasakyan ng aking mga kaibigan. Akala nyo nagpa-party kami pero hindi. Nagagambaro kami or naglilinis kami. Salamat po sa inyo mga friends ko, sa inyong tulong sa amin. At dito po kami kakain ng aming lunch. Meron po silang dala-dalang adobo, sinigang at kung ano-ano pa. At yan po si Hedemi naghihintay sa amin kasi ang tagal naming matapos. So kainan na po. Maraming salamat ulit sa aking mga kaibigan. God bless us all.